Yung mga manok po kasi, karamihan ni Marcos Jr. nangunguna daw po sa survey sa Senado. Yan po talaga ang gawain ng Aquino administration noong nakaraan pa. Matagal na po itong taktikang ito. Pero kailan ba nagkaroon ng tamang survey, mga lodi? Gadon! Labas na, di ba? Ito yung paborito mong word na mind conditioning. Ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ba't hindi mo sinisita? Pero dito lang puputulin ko yung kaligayahan ninyo. Dahil dito po sa Kalye Survey, ang layo po ni Antonio Trillanes. Dito kayo maniwala, mga alodi, sa Kalye Survey. Mas marami pang undecided kaysa dun sa boto kay Trillanes, Ayan ang totoong survey, mga idol. Ito ang katibayan na hindi po kapani-paniwala yung pinapakita po nilang survey, lalong-lalo na po yung sinasabi nilang nangunguna ang mga alagad po ni Marcos Jr. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Meron na naman pong nakakatawang balita ang ating itatalakayin ngayong araw na ito dahil di umano'y nangunguna daw po sa survey si Trillanes about po dito sa pagtakbo niya sa Caloocan City. Naungusan na po daw niya si Malapitan, mga idol. Iba talaga kapag mindset ang gagamitin, no? Nagma-mind condition po kasi sila pagdating po sa gantong kalakaran. Survey na kuno. Malamang daw kuno si Trillanes. Hindi lang po si Trillanes ang ating tatalakayin dito na nangunguna daw po sa survey. Alam naman po natin na kapag laban po ng mga Duterte, pakawala po yan ni speaker. Kaya po nagna-number 1 po sila sa survey. Biruin nyo mga idol, si Antonio Trillanes ay nagkaroon daw po di umano ng 55.6%. Laban po dito po kay Along Malapitan na 41.1% lang daw po. At ang undecided pa dito ay 3.3%. Iba talaga to. Basta may pera talaga, mga idol. Lahat gagawin para po yung mga manok nila umusad po ang karera sa politika. Para nga naman mapanghawakan na nila ang ating bansa. Ito pa mga idol, yung mga manok po kasi, karamihan ni Marcos Jr. nangunguna daw po sa survey sa Senado. Ayan, anak na tinapay naman. Ito pinaka nakakapagtaka, mga idol. Nanguna po ang dalawang ito. Yung nagbudos lang po kaya nanalo na si Revilla at ito pong dumikit lang kay BBM nung eleksyon. Sila po ang nangunguna ngayon sa survey. So, eto pa ang nakakapagtaka rin dito, si Senator Bongo, 32% lamang po ang kanya nakuha sa survey daw po kuno. Sige, survey pa natin to mga lodi. Meron po akong ipapakita sa inyo na totoong survey. Hindi po itong mga survey, online lang po yata to. Na parang nasa mga kasambahay lang po ang kanilang in-interview dito. Eto pa mga idol, meron din pong survey na nangunguna naman po si Bam Aquino. Pangalawa po si Pangilinan, si Doc Willie Ong, Binay. Ayan, mga alagad po rin ni Bongbong Marcos to Alam natin yan Kahit na maging pink, maging pula, maging yellow, alam naman natin na kaalyado po nila to basta mga dilawan. Buwabalik na po tayo sa dating gawi. Yung mga ugaling dilawan, ginagawa na po ng administrasyon ni Marcos ngayon. Yan ang totoong unity team nila. Ito mga idol, wag na rin po tayo magtaka kung makapasok din po ito sa number 1 survey. Ang kampon po ni Joma. So ito po yung latest survey daw po. Nangunguna daw po si Tulfo Erwin ng Lakas, 45%. Sumunod po si Bong Revilla, mga idol. At pinag-aagawa naman po ni Cayetano, Pia at Senator Bongo ang pangatlo at pang-apat na slot. Anak na tinapay naman, Sige, panoorin po natin to mga idol. Dahil nga po galing po ito sa balita kung ano pong klaseng pagmamind condition ang ginagawa po nitong administrasyon na ito. Nangunguna pa rin sa Senatorial Preference Survey ang ilang pambato ng Administrasyong Marcos base po sa Social Weather Stations o SWS. Nangunguna mga lodi ang manok ni Bongbong Marcos Jr. Pero kung tatanungin ng taong bayan mga lods, kung kontento na ba sila sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr., sablay talaga mga idol. Bagsak na bagsak sa taong bayan. Kung napanood nyo po yung video na ginawa ko kahapon, yung Kalye Survey po, kung sino pong pipiliin nila, si Tatay Duterte o si Marcos Jr., wala pong pumili dito kay Bongbong Marcos Jr. Lalo po tayong pinahirapan. Nangunguna sa survey para sa Bilang Pilipino 2025, sina Congressman Erwin Tulfo, Senators Bong Revilla, Bongo at Pia Cayetano.
Pasok din sa listahan sina dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo at dating Senador Ping Lacson. Hindi nila masyado pinahalata mga idol, no? Na mind conditioning talaga to. Biruin nyo mga lods, pinakabit pa po nila yung iba pong mga pambato ni Tatay Duterte sa PDP laban, kagaya po ni Senator Bongo. Pero karamihan na po dyan, manok na po ni Bongbong Marcos Jr. Biruin nyo, nag-top 2 ito si Bong Revilla mga idol, na hindi ko nga ito nakita nag-privilege speech dyan sa Senado. Anak na tinapay naman si Erwin Tulfo mga idol. Nakakapagtaka, bakit naging number 1 to? Dahil ba kay kapatid niya na Tulfo rin? Hindi, dahil sumipsip din po ito kay PBBM nung nanalo po. Ayan, Ben Tulfo, biruin nyo, nandyan siya. O, tuloy pa natin. Kasama rin sa top 12 sa ikawalo at siyam na pwesto sina Manny Pacquiao. Biruin nyo, yung 8 at saka 9 spot, pinag-aagawan pa ni Willie Revillame at saka ni Manny Pacquiao, na inendorso ni Tatay Duterte si Willie Revillame at inendorso naman ni Marcos Jr. si Manny Pacquiao. Hindi halata, hindi halata. O, Abby Binay, Lito Lapid, Camille Villar, Bato de la Rosa ay naglalaban po sa pang 12 at 14 spot, kasama po dyan si Amy Marcos. Hindi halata mga idol. Pinasabit lang po nila ito si Amy Marcos. Pero alam naman natin mga lodi, kung magkakaroon man sakali ng dayaan, blood is thicker than water pa rin yan. Agree kayo o hindi? O, ito mga lodi ha. Dahil nga dito sa palabas po nilang survey, hindi naman po talaga nakakagulat dahil nangunguna nga po sila sa Senado, yung mga manok po ni Marcos Jr. Yan po talaga ang gawain ng Aquino administration noong nakaraan pa. Matagal na po itong taktikang ito. Pero kailan ba nagkaroon ng tamang survey mga lodi? Lalong-lalo na po sa boto po ng taong bayan. Wala, di ba? Hindi nga nahulaan na magiging number 1 si Senator Robin Padilla mga lodi. Tama ba? Akala po nila kulelat siya at hindi mananalo. Nakakagulat, di ba? Pero mga lodi, ito kasi, ang mga survey na ganito, brainwash po ito. O, labas na dyan, Attorney Larry Gadon. Ay, hindi na pala attorney yun. Gadon! Labas na, di ba? Ito yung paborito mong word na mind conditioning. Ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ba't hindi mo sinisita? Pero noong nakaraan, sita ka ng sita about sa survey. Ngayon hindi ka nagsasalita about dito kasi lamang yung manok ninyo. Lamang yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Yung mga pinili niya, mga pambato, nakapasok sa survey na to. Pero dito lang puputulin ko yung kaligayahan ninyo. Dahil dito po sa Kalye Survey, about po dito kay Antonio Trillanes at saka kay Along Malapitan, ang layo po ni Antonio Trillanes. Dito kayo maniwala mga alodi sa Kalye Survey. Dahil sa Kalye Survey, boses po talaga ng taong bayan at hindi po gawa-gawa lang ng computer ang lalabas sa resulta rito. Oh, panoorin nyo mga idol ha. Hindi daw po niya ito kinat para magkaroon po ng maayos na survey. Para hindi rin po mag-isip ang mga tao na kinakat lang po at pinapalabas na marami pong boto dito po kay Along Malapitan o kaya kay Antonio Trillanes. Eto po, ipo-forward lang po natin ang mismong resulta nitong nag-survey po na vlogger na ito dyan po sa Caloocan City. Nang matauhan kayo dyan po sa pinapalabas ninyong survey sa social media. O ito. Guys, welcome to my channel. So, nandito naman kami ngayon sa Caloocan City kung saan gagawa kami ng Kalye Survey dito para sa dalawang kandidato sa pagka-mayor dito sa Caloocan City. Ito yung si Trillanes at si Mayor Malapitan. Ito na mga lodi, forward na natin dito. Klaro yan ha, survey ng Caloocan to. Kalye Survey lang. Sa darating na election sa 2025, kung sakali. Malapitan ang mayor mo, sir. Sige, ikaw, sir. Malapitan din. Malapitan, dalawa na. Dito sa dalawa na to, tumatakbong mayor natin, si Malapitan o Trillanes? Trillanes ako. Bakit Trillanes ha mga idol? Pakinggan nyo mabuti ha. Bakit Trillanes, sir? Ha? Bakit? Hindi pa maganda yung sagot. Ba't naging Trillanes siya? Ang gulo daw kasi. Ang gulo lagi. Sige, thank you, sir. Ang gulo daw lagi. Sir, kung sakali bukas na po election dito sa Caloocan, sino po kami boboto yung mayor sa dalawa na to? Undecided pa, sir. Undecided ikaw, sir? Undecided pa rin. Undecided. Okay, sige, thank you. Thank you po. Forward natin. Kasi walang cut to mga idol. Ako na mismo mag-a-adjust para sa inyong result. Para hindi kayo matagalan. Ito. Dalawang tumatakbong mayor po natin dito sa Caloocan City. Kung sakali po bukas na po election, sino po iboboto sa kanila? Malapitan. Ikaw una eh. Siyempre malapitan.
Malapit. Oh, syempre ha, may syempre malapitan. Yan ang totoong survey na sa kalye. I-forward na natin mga Lodi para malaman yung result. Pero hindi po ito kinat ng vlogger mga Lodi ha. Forward na natin kung gaano po kalayo ang agwat ni Trillanes at saka ni Malapitan. O ito, 1 pa lang po si Trillanes ha. Ayan, nagkaroon na siya ng score. O abutin na natin dito. Masyadong mahaba tong survey na to mga Lodi. Kaya i-forward na lang po natin. 1058, 1063. Tapos undecided, mas marami pang undecided kaysa dun sa boto kay Trillanes ha. Ayan ang totoong survey mga idol. Si Malapitan po ang nanalo. 75 po ang kanya nakuhang kalye survey. Laban po dito sa 10 lang po kay Trillanes. Tapos sasabihin nyo, nangunguna si Trillanes sa survey dyan sa Caloocan City. Mahiyahiya naman kayo dyan sa social media. Sino ba nagpalabas ng survey na yan? Nagtanong ba kayo sa mga tao bahay-bahay? Yung talaga mga nagboboto ha, hindi yung robot lang ha. Ito ang katibayan na hindi po kapani-paniwala yung pinapakita po nilang survey, lalong-lalo na po yung sinasabi nilang nangunguna ang mga alagad po ni Marcos Jr. Sino po ba ang pinagtanungan nila dyan? Diba? Nung nakita nyo po yung video ko kahapon na in-upload about po doon sa survey kay Tatay Duterte o si Marcos ba, wala pong gustong bumoto kay Marcos Jr. Tapos mag-i-endorso pa siya ng mga senador niya. Wala pong lukuhan dito, please lang. Kaya magtataka na lang ako dito mga Lodi kung maging number 1 dito si Benhur Abalos ha. Sa totoo lang, alam naman natin, dikit po yan ni Marcos Jr. Hanggang dito lang po muna mga idol. Pabangan po natin at bantayan po natin ang boto ng taong bayan sa darating po na 2025 senatorial election mga Lodi. Para po sa kinabukasan ng ating bayan. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.